So tayo po ay dadako sa Born Again Church. Ano po ba ang born again? Bakit di ba, lagi nating naririnig, born again ka ba? Born again ba kayo? Ano ba kayo, born again? Naunawaan niyo ba ang born again? Salamat sa tatlo. Hallelujah. So sa umagang ito, gusto kong ipaliwanag sa inyo sa tulong at gabay ng Santong Espiritu at sa salita ng propeta. Tandaan natin, ang purpose ng prophet ay siya yung magdadala ng salita ng Diyos sa kapanahunan. Kaya mapalad tayo sa tayo yung nabubuhay kung nagbabasa kayo ng Book of Revelation sa chapter 1, chapter 2, and chapter 3. May encounter ninyo ang tinatawag na 7 church ages o 7 kapanahunan ng iglesia. Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and sa ating panahon, Laodicea. So kapag binasa ninyo ito, mababasa ninyo ang mga mensahe para sa bawat panahon. At ina-expose ng sumulat o ng ating Panginoon ang karakteristik ng mga tao na tinatawag na Kristiyano sa bawat panahon. Kaya tayo, bilang sa dulo ng panahon, pag binasa ninyo ang Revelation chapter 3, ang Laodicea, walang magandang sinabi ang Panginoon sa atin. Sa lahat ng panahon, magaganda ang kanyang sinasabi. Pero pagdating sa ating panahon, wala siyang magandang sinabi patungkol sa karakteristik ng mga Kristiyano sa huling kapanahunan. Wala. Ang unang bungad niya, anong sabi niya? Hindi kayo mainit o hindi kayo malamig. Kayo ay malahininga. When we speak of malahininga, ito yung tinatawag nating lukewarm. Pag sinabing lukewarm ang isang Kristiyano, minsan mainit siya, minsan malamig siya. Pero karamihan, kahit dito siya, malumigmig ang kanyang katayuan sa harapan ng Diyos. Hindi siya maalab, hindi siya mainit. Makikita yan sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya, the Word itself speaks about us. Kaya once you said that we are Christian, pakita mo. Dahil ang hinahanap ng Diyos ay resibo. Ang hinahanap ng Diyos ay patotoo. Manifestation. When we say about born again, there is that a manifestation para makilala na ikaw ay born again. Ano sa Tagalog ang born again? Ipinanganak muli. So pag sinabi ipinanganak muli, that is not referring to physical na kapanganakan. Right. Pero dumaan ka sa 3 stages ng kapanganakan bago ka ipanganak muli spiritually. Kung ang babae kapag ang nanganak, anong una lumalabas? Tubig, and then? Tapos? Buhay. So ang born again, papasok pa rin sa tubig, sa dugo, at buhay. So, kaya tayo may mga pagsubok, kaya tayo may mga labanan na nagaganap because ipapanganak ka. Nakuha niyo? Walang lumabas na tao na hindi nang iwi ang kanyang nanay. Minsan sinisisi pa yung tatay.
Sinisigaw pang pangalan, sinisisi. Pero nung lumabas na, kamukha niya. Tuwang-tuwa siya. Nakalimutan na, napatawad na yung tatay. Hallelujah. So the same manner, kung paano tayo pinanganak sa laman, nung ipinanganak tayo sa spiritual, mayroon ding tatlong proseso na dadaanan. Tubig, dugo, at espiritu. At walang makakalagpas dito, walang pwedeng mag-shortcut. Because the birth pain, pag sinabi natin birth pain, kailangan mayroon kang madadaanan because hindi biro po ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus. So in order for purification process, pag sinabi natin to purify, ay lilinisin ka. Kaya ang paglilinis ng Diyos, hindi po masabi natin comforting. Ang paglilinis ng Diyos, hindi po yung sinasabi natin pwede makain tubig. Hindi po yung napakadali. But ang paglilinis ng Diyos ay dadaan ka sa apoy. Tama po ba? Because our faith is considered as gold. Gold to be purified by fire. Kaya kung sino man sa inyo ang nasa harap ngayon ng mga kapagsubukan, you are under fire. Hallelujah. Kaya magpasalamat ka because gusto na makita ng Diyos na ikay isang makinang na ginto sa kanyang harapan. Kaya kung ano mga pagsubok natin nadadaanan, take it or leave it. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Pero once na ikaw'y sinusubok, ikaw ay maging masaya. Kaya sabi ni James, maging masaya kayo sa pagtanggap ng kapagsubukan dahil ang kapagsubukan ay magbibigay sa atin ng pagtitiis. At ang pagtitiis, sa pamagitan ng pagtitiis, ipapanganak ka muli. Hallelujah. May nanganganak bang tikom ang bibig? Pag-iiri, di ba? Oo. Pero may sigaw. Di ba? Dahil hindi ho, basta, panganak. Okay. Let us go. Next. John chapter 1, 12 to 13. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name, which born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Sino man ang tumanggap sa kanya, at ay binigyan niya ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Sila na naniniwala, maging sila na naniniwala sa kanyang pangalan, na ipinaanak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, pero kalooban ng Diyos. Ang pagiging born again o ipanganak muli, wala tayong kinalaman. Wala tayong kinalaman sa ating kapanganakan muli. Ibig sabihin, ito'y lahat ay trabaho ng Diyos. Di ba kayo natuwa? Nasa dinami-dami ng tao dito sa ating lugar, tayo lang ang pinili ng Diyos. Tayo lang ang dapat makaunawa
na mayroong gumawa para ikaw ay panganak muli. Dahil tayo ay patay spiritual. Naalala ko si John the Baptist. Siya'y patay sa loob ng kanyang nanay. Until such time na bumisita si Maria for so many years. At nang nagkukwentuhan sila at nagsasalita si Maria patungkol sa naganap sa kanya na binabaan siya ng Espiritu Santo. Nung nabanggit niya ang Espiritu Santo, kumislot yung baby sa loob ni Elizabeth. Patay po yun. Nabuhay muli. Hallelujah. That is a miracle happened when the Holy Spirit spoke doon sa tiyan ni Elizabeth. In the same manner, marami po sa atin, hindi halos, lahat tayo patay, spiritual. But when the Word of God came, nang marinig natin ang salita ng Diyos, at pumasok sa ating tenga, bumaba sa ating puso, may nabuhay. Amen. Hallelujah! Palakpakan muna natin ang Diyos ng buhay. At ang lahat ng mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos at nabuhay, nagpapakita lamang that before the foundation of the world, sa Ephesians chapter 1 verse 4, kinilala na kayo ng Diyos. At dahil kinilala kayo ng Diyos, papasok sa inyo ang John chapter 1, 12 to 13. Hindi pwede na hindi nyo paniniwalaan ang salita, ni hindi nyo tatanggapin ang pangalang Jesus. Why? Because of the life that is within you. Hallelujah! May nabubuhay sa loob nyo. But in the process. Kaya sabi dito, hindi kayo ipinanganak ng dugo o laman o ng tao, kundi ipapanganak kayo ng Diyos in due time. Naunawaan? Kaya dito po sa atin may nauna, may nahuli, but we are all in the process. Ephesians chapter 2 verse 8, 9, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not by works, lest any man should boast. So tayo naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Saan ang galing ang pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. That's why kung walang mga ngaral, ay walang pananampalataya. Kapag walang makinig at natumanggap, ay walang ililigtas. So, para saan ang ilaw at asin? Para saan ang salita ng Diyos? Kung wala din namang tatanggap. On these last days, brothers and sisters, marami ang nakarinig. Marami ang kunyaring tumanggap. Marami ang nagbasa ng kanilang sarili. At in-claim na sila ay nagsisisi. Pero hindi po yun batayan. Dahil yan ay panimula pa lamang na paglakad sa ating pong kaligtasan. Amen? Kaya maraming tao ang nagugustuhan ang salita ng Diyos, namamanga. According doon sa parabola na manghasik, di ba? May napunta sa batuhan, may napunta sa kalsada, may napunta sa damuhan. They were enjoyed at masaya sila na tinanggap ang salita ng Diyos. At dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos, masaya sila umuwi, pero ang paglabas nila, kinuha ng ibon. O dahil hindi magkaugat kasi batuhan, matigas ang puso, subali nababaliwala ang salita ng Diyos.
Kaya tayo niligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi na naman sa ating sarili. Ang pagiging born again, hindi tayo ang gumawa. Ang kaligtasan, hindi pa rin tayo ang gumawa. Not by works. Ano sabi? Itong pinakamagandang regalo sa lahat ng regalo. Because our salvation is a gift from God. Hallelujah! Palakpakan natin Diyos sa Lord. Praise the Lord. Ephesians chapter 2, 18 to 19. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. Sabi sa Ephesus, sa pamamagitan niya kay Kristo, nagkaroon tayo ng isang access o koneksyon sa ating Amang nasa langit, sa kanyang Ama, sa pamamagitan ng isang Espiritu, si Kristo. Kaya hindi na tayo, estranghero, o di kaya mga foreigner, kundi tayo ay kapareho na ng mga santo, fellow citizen, taga saan? Taga langit. At tayo kinilala na sambahayan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. So, meron tayong tahanan sa langit. Ang ating totoong residence ay sa langit. At bahagi ka ng sambahayan ng Diyos. Hindi ka pipitsugin. Hindi ka isang maliit lang o tungaw na lumabas sa lupa o kuto kaya. Kundi ikaw, we are so precious in the eyes of God. Patunay, binigay niya kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo para mamatay para sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dahil sa pagmamahal na yun, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Maraming pangako ang Diyos na kapag atin lang pinahawakan, mabuhay kang mapayapa at masaya sa mundo. Why? Because you are a believer in Christ. Hindi ka make-believer o di kaya unbeliever. Kaya mga unbeliever ay masaya sila for the meantime. Pero pag dumating na ang Panginoon, babaliktad ang ngayon yung bao. Tayo na ang pinakamasaya. Sabi daw, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, ang inihanda ng Diyos saan? Doon sa langit. Sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Ito tayo. Next. So tingnan natin ang modernong Kristyanismo at ang dating simbahan. Ano pagkakaiba ng modern Christianity at yung unang-unang Kristiyano? Early church was manifested by the new birth and power from on high. Anong unang iglesia? Ha? Anong unang iglesia? Nababanggit ko lang kanina. Ephesus. Ano ba yan? Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia. Ano kasunod? Wow, alam niyo. Kasi panahon natin. So, unang iglesia ay nakikipaan ng new birth o bagong kapanganakan at kapangyarihan mula sa itaas. Kasi sabi ng Panginoon, huwag muna kayo malis sa Jerusalem dahil bababaan kayo ng kapangyarihan mula sa itaas. Ano tinutukoy ng ating Panginoon? It is the coming of the Holy Spirit.
Yung binabanggit niyang comforter. So, ano ang comforter? Holy Spirit. Ano sa Tagalog ng comforter? Mga aliw. So, kung mga aliw siya, ano trabaho niya? Aaliwin ka. May problema ka? Tawagin mo, aaliwin ka niya. May kagulumihanan ka? Tawagin mo. May kapayapaan ka. May sakit ka? Tawagin mo. Pagagalingin ka. Why? Because that is His work. He's a comforter in our life. Di ba? Sa physical na comforter, masarap matulog. Kasi malambot. Hallelujah. But the love of God, di ba? Ay higit na mapagkatiwalaan sa lahat ng pagmamahal dito sa mundo. Ang kanilang pananampalataya ay nangangailangan ng sakripisyo sa kapigatian hanggang kamatayan. Alam niyo, ang pagiging Kristiyano sa panahon na yon ay sugal. Ibig sabihin ng sugal, ibibigay niya ang kanyang buhay. Buhay ang itataya niya kay Kristo. Amen? Ano sabi ni Pablo? To live. Ha? Ano sabi? Yes. To live. Ano bang tama? To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay sa Kanya ay may kapakinabangan, may kamuluhan. Kayo po ba? Gusto niyo rin iala yung buhay niyo sa Panginoon? Ba't ang hina ng amen niyo? Kunti lang daw. Kunti na lang. Malapit na lang. Hallelujah. Alam niyo ba na ang mangyayari sa kanila ay mangyayari din sa ating uling kapanahunan? Huwag sana mangyari sa marketing. Their faith requires sacrifices and tribulation to death. Having Christ to the end of their lives, the evidence of the true church. Ang pagyakap nila sa kamatayan, yung mga babae na sinisilaban, nag-aapoy ang buhok at buong katawan, niyayakap nila para sila din ay mamatay. Yung mga taong nakatali sa poste at sinisilaban ang buhay, sumisigaw sila, "Come, Lord Jesus." Pero walang Jesus na dumating. Amen? Yung nakasalang ang kanilang mga ulo sa kubutan, they were happy to die with Jesus. Wala silang imik, wala silang pagtutol, kundi ang sinisigaw nila, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, buhay pong nakataya kung Kristiyano ka sa kanilang panahon, para kang may ketong. Nilalayuan ka ng mga tao. Ayaw nilang madamay sa iyo. Amen po ba? Ang buhay nila sa panahon na yon ay hindi po kagaya ng buhay ninyo. Nakaupo lang kayo at nakikinig. Sila nandun sa mga katakumbak, nandun sila sa mga huweba, tagong lugar, pero hindi pa rin sila sigurado sa katabi nila. Kasi maraming mga tinatawag nating deep penetration agent ang mga Romano na nagpapanggap din ng mga Kristiyano at nag-iiwan sila ng mga puting bato sa dadaanan para sundan ng mga sundalo. At maya-maya lang, habang sila nagdadaos ng ganito, nagugulat sila, huhuli na sila. Sa atin ba yung mga huli sa inyo? Andun si Satanas nag-abang. Because we are living in spiritual times. Kaya mas matindi pong kaaway natin, hindi nakikita. Ngayon masaya ka, ngayon mapayapa ka sa salita ng Diyos. Pagdating mo sa bahay, nakatambak ang hugasan, nakatambak ang labahan,
Iba na naman ang mood mo. Nawala yung napakinggan mo. Amen? Kasi, ganyan ang kaaway. May patayan ngayon, spiritual. Kaya pag hindi ka tumingin sa literal, hindi mo malalaman ang kaganapan sa spiritual. Kaya sinasaysay ko sa inyo ang mga kaganapan na naganap sa kanilang panahon, that they are ready to offer their lives to Jesus as the evidence of being a true church. Amen? Amen. Ang ebidensya ng tunay na iglesia ng Diyos o ni Kristo ay ang mga taong nasa loob ay masaya silang ibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Hallelujah. So the true believers of one true God, they stand until the end of their lives. At itinataas nila ang banner. Anong banner nila? Lord Jesus Christ. Andun na sila sa katayan. Nandun na sila sa pugutan ng ulo. Pero, anong sinisigaw nila? Jesus! 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 Hallelujah! Kapag may problema ka, anong sigaw mo? Problema na naman. Dapat ang isigaw mo, yung bandila mo. Di ba sa giyera nung araw, mayroong flag bearer? Habang nakatayo ang bandila, tuloy ang laban. Dahil yun ang kanilang inspirasyon. At ang kanilang hari nandun para tingnan sila, nagpapakitang gila sila. Amen po ba? Amen. Pero tayo sa ating panahon, may labanan spiritual, individually, we are at war. At may nakatingin na hari sa iyo. Anytime, isang kumpas lang niya, tutulungan ka niya. Kaso kung saan ka pupunta. Your faith is nothing to do with your problems. Because the banner of every Christian is Lord Jesus Christ. Wala na ibang bandela na iwawagayway ng ating pong kaluluwa kundi Jesus lang. That's why our faith is a revelation, sabi ng prophet. Our faith can bring us into heaven. Our faith can fought the fight. Pero isiniset aside natin ating pananampalataya at ginagawa natin ang ating kalooban. Amen? That's why ang Diyos nalulungo, sayang, nandito na ako. Amen? You have to realize, brothers and sisters, na ang labanan natin is spiritual, hindi po physical. Naging pa-physical, makapaghanda ka. Pero sa spiritual, ang ipaghanda mo ay pananampalataya mo. Hanggang sa makarating tayo sa rapturing faith, ang pinakamataas na pananampalataya. Grace to grace, from faith to faith. Kaya may pagsubok, pag umobra ka doon sa faith mo, itataas ng Diyos ang pagsubok, pataas ng pataas ang iyong pananampalataya, hanggang sa sabihin ng Diyos, well done, my faithful servant. Amen? Napakasarap pakinggan. Kapag nandun ka na sa dulo, nakaganyan na ang Panginoon. Anak ko, sa wakas, nandito ka na. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating pong pananampalataya ay may pagluha, may pagsugat sa tuhod, may halos, hindi mo makakayanan ang kaisipan, pero patuloy kang lumalaban sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. At hindi ka niya bibiguin. Dahil pag-aaring niya ang langit at lupa. Katiting lang ang kawalan natin. Pero pag inadya at nakita ng Diyos ang puso natin, anak, anong gusto mo? Hindi ka pa nagsalita, andyan na. Regarding doon sa prodigal son. Di ba? Ang prodigal son, nabasa nyo? Ang binatang, sa Tagalog?
Malibog ang anak, pasaway, no? Na nabumon sa makamundong bagay. Hiningi niya ang kanyang mana at binasta sa walang kapararakan kasi lagi sa Birham. Nagpakasasa siya sa mga babae roon at sa alak. Hanggang isang araw, nalaman niya wala na siyang pera. Ubus na ang kanyang mana. Nagtrabaho siya sa babuyan. Nakisalo sa mga baboy. Siyang mamatay sa gutom. At naalala niya sa bahay ng aking ama ang sasarap ng mga pagkain ng mga alila doon. Uuwi ako at hihingin ng tawad sa aking ama. Sasabihin kong ganito. Nag-practice pa siya. Pero yung ama, simula nang umalis siya, nandun sa daan na dinaanan ng kanyang anak, naniniwala siya na isang araw babalik siya. Kaya hapon nandun siya. Tinatanaw niyang malayo. Hanggang isang araw, meron siyang naananigan na parang may tao. Hanggang palapit ng palapit, lumalakas ang kalabog ng kanyang dibdib. Nung makita niya ang kanyang anak, hindi niya na hinintay. Tinakbo niya at niyakap ito. Anak ko! Yung anak niya na habang nagsasalita, ama, patawaran, lagyan niyo siya ng sandalyas, lagyan niyo siya ng singsing, wala na siyang sinabi. Ang nagsasalita yung tatay. Amen? That is our Father in heaven. Amen. Kaya kailangan mo magbalik loob sa Diyos. Kailangan mo humingi ng tawad sa Diyos. Why? Dahil kung wala siya, wala kang magagawa. Amen. Nauubos ang lahat ng bagay sa mundo. Sa Kanya, walang pagkaubos. Amen. Dahil sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buwan. Glory to God. Nakita ninyo ang pagputol ng ulo kay John the Baptist. Nasa walang kabuluhang bagay ang propeta ng Diyos, the forerunner of Christ, of Jesus Christ, hiningi, nag-Bible study lang sa kaharian ni Herodes, at binanggit niya na hindi mo dapat inasawa ang asawa ng iyong kapatid. Hindi ang hari ang nagalit, yung babae. At nung sumayaw ang kanyang anak, nagustuhan ng hari, nalasing si Herodes, sinabi niya sa anak, hingin mo ang gusto mong hingin sa akin, maging kalahati ng aking kaharian. Binulungan siyang nanay niya, sabi, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Nagulat ang hari, dahil takot siya kay John the Baptist. Pero wala siyang magawa dahil sa babae. Minsan, no? Nalaglag si Adan dahil nakinig sa kanyang asawang babae. Naputulan ng ulo si John the Baptist dahil nakinig si Herodes sa kanyang asawa ng kanyang kapatid na kinakasama. Naputol tuloy ang ulo ni John the Baptist. Si Pablo, ayan, ready para ang kanyang ulo ay titigpasin. Silang lahat ay nag-alay ng kanilang buhay. Maganda yung kinanta natin, pero awit lang yon. Ano kaya sa tunay na buhay? Nung nakaharap ka na doon sa tatakan, papatatak ka o putulan ka ng ulo? 666 o putol ulo. Sinasabi ko sa inyo, maraming bibigay na mga Kristiyano pagdating sa araw ngayon. Why? Because mahalaga sa kanilang buhay. Mahal nila ang kanilang pamilya. Paano kung hindi sila magkatatak, mamamatay sa gutom ang kanilang mga anak? Dahil pinag-usapan namin kahapon, kapag dumating na yon, sa kuweba kaya kami tatago? Doon na lang kina Pastor Dergil, maraming kuweba doon. Hallelujah. Meron siyang imbakan ng tubig doon, napakalalim, pwede na tayo doon.
Hallelujah. Ano sabi ni Pablo? To live is Christ and to die is gain. Ano ka? Baliktarin mo? To live in gain and to die. Hallelujah. Next. Sa modern day Christianity, tingnan natin. Naka-uniforme pa. Ang gagwapo. Tingnan mo yung itsura nila. May cross pa sa ulo. Sa 5, may nagpatato ng cross sa noo. Kaya nung may mas-masan siya, biyang-biya sa sarili niya. Kasi hindi siya makapunta sa Cubao. Nakakahiya. Mga Kristyanis, ang Kristyanismo ngayon, may anyong kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan. Pag may sakit, punta sa ambularyo. Lahat ay unahin muna bago ang Diyos. Kaya layuan naman ninyo ito, sabi ni Pablo. Marami ang may anyong kabanalan. Tama po ba? May anyong kabanalan, pero hindi pinapabasa ang kanilang membro ng salita ng Diyos. May anyong kabanalan, pero malutong naman magmura. Di pa ba? May anyong kabanalan, pero palaaway. Paglinggo lang may anyong kabanalan. Lunes hanggang Sabado, iwan ko lang. Hallelujah. So, the born-again church ay may pagbabago. Tingnan natin. Punta tayo sa quotes ng prophet. Sa deity of Jesus Christ, 1949, December. The church of today is very formal. Di makabasag pinggan. They had a form of godliness. May anyo silang kabanalan. Pero tinatanggihan nila ang kapangyarihan ni Aon. Sabi ng prophet din at ng Bible, layuanin niyo sila. At tumatayo din sila sa kanilang stand, sa kanilang doktrina. Yes, when the enemy comes in like a flood, kinuha niya ito sa Amos, then I rise up a standard against it. That's right. And the church has taken a stand. I mean the Holy Ghost Church. The church of the born again. Sabi niya, kung magpadala man ang kaaway ng baha, ang Diyos ay magpapadala din ng kanyang pangontra. Pag sinabi nating baha, distraction. Kaya ang Diyos, naglalagay din siya ng panlaban sa panahon na yon. At itatayo ng mga anak ng Diyos ang standard. Anong standard? Yung kalooban ng Diyos o yung salita ng Diyos o anumang bagay patungkol sa Diyos para sa watain ang baha. Alam mo, bakit ginamit ng Diyos ang baha? Kasi ang tubig talagang hindi mo yan mapigilan. Pag rumagasa yan galing sa kabundukan at ito ay dala ng malakas na ulan, kailangan mo ng matibay na muog para ikulong mo. Kaya, ang tibay na yan ay ang iglesia ng ng born again, ng mga born again. Ulitin ko, hindi reliyon na born again. Hindi spiritual born again. Kaya sabi niya, I am interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church of this day that we are living in. That's the fundamental part and that's what we're looking for. Sabi niya, yun ang hinahanap natin. Yung isang iglesia na ang mga tao ay baptized ng Holy Spirit. At yan ang church na ating kinabubuhayan ngayon. Amen. Hallelujah. Kaya pasalamat tayo na tayo ay binigyan ng Diyos ng kaunawaan ang iyong maliit na lingkod.
Mula doon sa malaking denominasyon na aking pinanggalingan, dinala niya ako sa Tranjeto. 3 araw ako nakaupo at tanggap ko lahat ng mensahe. Ako'y namamangha. Hindi ko alam, may kagalakan sa aking puso. 3 taon akong umupo, nakinig. Sulat ng sulat, compile ng compile. At ginamit ako ng Diyos sa mga mystery exposition. Inalis yung aking denominational concept patungkol sa pagkakilala sa Diyos. At hanggang ngayon, nag-aaral at nag-aaral at nag-aaral para sa inyo. Hallelujah! 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 Kaya, salamat. At kayo na nakakatanggap, isang araw magugulat kayo rin naman ang magpapakain sa iba. Kaya tayo pumupunta sa mission because I love being a missionary. Bakit nyo, yun ko, bata pa ako, pero gusto kong to go places. Sa lugar, I am an adventurous kind of person. Ang Roland kasi, adventurer. Yan ang pangalan ko. So, halos napuntahan ko lang sa Mindanao ay Cagayan de Oro. Hindi ako nakasama sa mga labanan doon na habang sila ay nag-mystery expo, nagbabarilan nyo ang mga Muslim at mga army doon sa harapan nila. Amen? So ang misyon ay nakataya din ang buhay. No? Lalo na sa panahon ngayon na isang iglap lang ang buhay ng tao. Amen? Next. Ito tayo. Yan. Ito tayo sa tinatawag nating new birth. New birth is an inborn. Pag sinabi nating inborn, hindi ang galing sa labas. Hindi ang galing sa dahil kinopya mo. Ang new birth, yun na yung kapanganakan mo simula nung ipinanganak ka. Amen? Anong patunay, Pastor? Mayroon kang binhi ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, kinilala ka na. Sinundan ng Diyos ang mga binhi. Kaya ang kanyang mga mata ay doon lang sa mga binhi ng Diyos na lumaganap ngayon sa buong mundo. At ang mata ng Diyos ngayon ay sa atin ngayong umaga. Nakatingin siya sa kanyang mga anak, tuwang-tuwa siya. Naramdaman niya kagalakan na kanyang mga anak ay very much obedient sa kanyang mga salita. Hallelujah! Romans 8:29, yung mga kinilala ay kanya din tinanggap, ay tinawag, at upang maging buwangis ng kanyang anak na si Kristo. At sila ay irarapture in due time. So, saan dito ang magkaroon ng kapanganakan? Nandiyan na sa iyo ang new birth. Magkakaroon lamang ito ng visa kapag may pumasok galing sa Diyos. Amen? Kasi ito ay nagiging ano sa bulkan? Yung tulog. Ha? Ano tawag niya sa bulkan na aktibo pero tulog? Dormant. Dahil lahat tayo ay pinanganak na makasalanan, ito ay madilim. Nadiliman. Patay tayo spiritual. Wala tayong kinikilalang Diyos. Ayaw natin sa Diyos. Hindi natin hinanap ang Diyos. Pero may binhi ka ng Diyos. Pero dormant. Hindi pa nagising. Amen? Tulog pa. Kaya yung iba nandun sa kulungan, yung iba kung saan-saan nandun isang pusakal na kriminal, isang pusakal na babaero, lasinggero, bla bla bla. Pero hindi pa siya nagising. Hinayaan mo na siya ng Diyos na ma-enjoy ang kanyang kasalanan. Diba sabi ng Bible,
ay kumikindat lang ang Diyos kapag gumagawa ka ng mali? Why? Because hindi pa oras. Amen. Hindi pa tamang panahon. Ilang taon ka na, Brother Johnny? 37 pa lang. 47. O, bilhin mo? 47? Opo. Ilang ka na napunta sa amin dito? 10 months pa lang po. 10 months, wala pa isang taon. Wala pa po. 47, bilhin mo, 46 years kang makasalanan. Amen. That's right. Dalawa na lang. Dalawang buwan na lang. 49. Amen. Amen. Sa hinahaba-haba nating pakikipagsayawan kay kamatayan, sa hinahaba-haba ng panahon, ako po 35 years old akong tumanggap sa Panginoon. Kaya ilang years na. So, makita po natin na tayo ito. Tayo ay may laman, ipinanganak sa laman, pero tayo ito spiritual. Amen. So, Kaya ang new birth, saan nagaganap ang new birth? Hindi sa katawan. Hindi dahil nagsuot ka ng mahaba, Kristiyanong tunay ka na. Hindi dahil mahaba ang buhok mo, dahil Kristiyano ka na. Hindi po. Ang i-convert ay ang kaluluwa. Manamit ka man ayon sa kalooban ng Diyos. Okay yun. Pagkatapos, ang new birth hindi nagaganap sa espiritu, sa isip. Kaya maraming Kristiyano, isip lang niya, Kristiyano siya. Pero ang kanyang kaluluwa, dito magaganap ang pagbabago. hallelujah. Amen. Dito magaganap ang new birth. Pero ang iba nakakalungkot, sabi nila, papalitan ang kaluluwa. Yung two souls doctrine. Kaya tayo po sa end time, meron pong 4. Two souls, oneness, Brahmanites, at tayo ay indwelling. Nainiwala tayo na ang tao ay maligtas sa pamagitan ng pagtanggap, pero ang born again experience ay sa pamagitan ng pagpasok ng banal na espiritu sa buhay ng tao. Yun ang ating stand. Kaya tayo ay born again. Pag sinabing born again, not by religion, but by the way God has made us to be, na tayo ay panganak muli. So dito mangyayari. Kaya sa church, may 3 believer. Pareho yan. Believer. Unbeliever, make believer, at true believer. True believer. Meron yan sa church. Kaya sabi doon ni Pablo, sa isang malaking bahay, may ginto, may pilak, may kahoy, may dayami, may tapila. May clay. So mula sa itaas, pababa ng pababa. Why? Because hindi naman lahat dyan true believer. Lahat. Yung iba ay unbeliever. Pastor, mati na nga sa atin Hindi po yung batayan na ikaw ay matin, tapos sabihin na true believer ka. Kapag gumagawa ka pa ng kamalian, kapag sinusuway mo pa ang salita ng Diyos, you are not a true believer, but yet still an unbeliever. Pero nandito ka linggo-linggo. Amen po ba? Nakikita na yung Diyos sa atin yan. Kaya, you are here just to think na isipin ng tao ay membro yan ni Pastor Rolly. Wala akong membro Tupa tayo ng Diyos. Tarik-tarik tayo sa harapan ng Diyos. So, unbeliever, still an unbeliever, kung hindi pa niya sinusunod. Kaya sabi ng Panginoon, tumahan niyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. So once we violated any of the commandments of Christ, yet
we are still an unbeliever. Amen? Meron man dito, make believer. 50% makamundo, 50% sa Diyos. Hirap doon. Nandito ka, paglinggo, paglabas mo, talo-bilo mo na, kapareho mo na ang tagamundo. Di po ba? Ano sabi ng prophet natin? We must have a stand. Ipakita mo na Kristiyano ka sa gitna ng mga hindi Kristiyano. At dali mo ang bandera mo. That is Christ in you. Na anumang mangyari, maguho man ang mundo, masunog man ang mundo, na natili kang nakatayo kay Kristo. Hallelujah. Because that is our seal. Yan ang tatak natin. So, Brother Branham said that these three kinds of people ay narito yan sa loob ng church. And only God knows who they are. Kaya huwag kayong musga sa kapwa. Ayan ang Diyos na umusga sa bawat isa sa atin kung mabuti o masama ang ating iniisip o ating gawa. Hallelujah. Kaya dito nagaganap ang labanan. Amen? Kung sino manalo sa Espiritu, papasok sa kaluluwa. At pagkatapos pagpasok sa kaluluwa, kung sino mananalo, makikita sa taong panlabas. Amen. Sana pinapakita niyo sa buhay niyo bilang Kristiyano. Yun ang nasa loob niyo. Are you with me? Amen. Hallelujah. Kaya madaling siya sa atin ang isang tao kung siya'y sa Diyos o hindi. O siya'y may ginagawa o wala. Why? Because the manifestation ay makita sa panlabas. Ito yung outward man. Meron tayong inner man at meron tayong outward man. Kaya lahat ng physical na bagay o yung spiritual na bagay makikita sa laman. Amen? Nakita kayo ng taong dry na dry? Ibig sabihin, ano pag sinabi natin dry? Parang itsura niya tuyong-tuyo. Tapos, laging aligaga sa buhay. Pag nagsalita ka, hindi nakikinig. No? Kung saan-saan pumapaling. Pag sinasabihan mo, wala, hindi nakikinig. Why? Because there is something na may tumatakip sa kanyang tenga. At kinukontrol siya. At diyan ka na muna, busy ako. Wala silang panahon sa salita ng Diyos. Good morning, sis. So makita natin, new birth ay nasa soul. Hindi sa katawan, hindi sa espiritu. Isip mo lang yun, binago ka. Kaya maraming nang gustong maging mabait, di nila magawa kasi sa isip lang. Di po ba? So, you must have to have a new birth bago mabago ng Diyos ang lahat sa iyo. Next. Ito tayo sa another quotes ng prophet. Sabi ng prophet, sa Believing God, 1952, this outside is sin. Amen? Makita mo yung tao, pag tinignan mo, ay hindi dapat siya nagkaganyan. Hindi dapat siya magsuot ng ganyan. Hindi dapat siya ganito. Why? Because this outside, doon sa bilog kanina, yung pula, that is our body. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat ganito, ganyan. Because, pwede kang mag-attract. Pwede kang ma-attract na kaaway sa mga bagay na inilagay mo sa panlabas ng iyong katawan ay ng iyong kaluluwa. Dahil ang tunay na ikaw ay kaluluwa, hindi yung ito. So sabi na ng ating prophet, this outside is sin. Did you know that? Alam niyo ba yun? Do you know your body is sin?
Did you know that? It was born in sin. Ipinanganak na makasalanan. Hindi po tayo nahulog sa kasalanan. Si Adan lang yun. Tayo, nadulas. Nadapahan. Ipinanganak talagang makasalanan. Amen? At tayo, sabi ni David, shame and iniquity, hinubog sa kasalanan. Dumating sa mundo, sinungaling. Sinungaling ba tayo? Hubod tayo ng kasinungalingan noong araw. Amen? Sabi nga ni sister, kahit pitpitin pa, hindi ka pa rin maamin. At ganyan yung mga asawa, no? Hallelujah. Maraming tao na bong na hindi pa rin papayag. Hallelujah. Why? Because shape in iniquity come to the world speaking lies. Tayo mga kasalanan, mga sinungaling. And that soul is the same way until the soul died. Yung kaluluwa daw ay pareho din. Makasalanan din. No? Sabi doon, hanggang siya ay mamatay and then was born again of God. Kailan namatay ang ating kaluluwa? Tumahimik din naman kayo. Kailan namatay? Nung patay na tayo. Hindi namatay, patay talaga. Pero, sabi nga, kaya nga dumaan tayo sa pagiging makasalanan. Hallelujah. Pero may remedyo. Until the soul died and then was born again of God. The soul can't die. Kapag na-born again na siya, hindi na siya kailanman mamamatay. Hallelujah. Sa Ezekiel chapter 18 verse 4, the soul that sinneth shall die, but he that believeth on me has everlasting life. Sino nagsasalita? Si Jesus. Sino man na iniwala sa akin ay mabuhay magpakailanman, bagamat mamatay, tatawid lang mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Now, that's like a stream coming from heaven, like a pour inside of a man. Yung bilog, kanina. Yung kaluluwa mo, that is a pour. Tapos may maliit pa siyang bilog, that is the seed of God. Now, that's the part that's godly. It operates this body. Ano nag-ooperate ng ating panlabas sa katawan? Bakit ka maka-Diyos? Bakit? Kasi buhay na ang iyong kaluluwa. Hallelujah! Palapakan natin ng Diyos. Tinanggap mo na si Jesus. Dumaan ka na sa baptismo. Na dati lahat tayo ay patay, spiritual, pero nung tinanggap mong salita, tinanggap mo si Jesus bilang personal mo, tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, nabuhay ka na. At dahil buhay ka na, ipapakita ng panlabas mo na binuhay ka na nga. Iba na ang kilos mo, iba na ang pananalita mo, iba na ang pag-iisip mo, ibang-iba ka na. Hallelujah! Hindi pa kayo masaya? Parang hindi kayo papayan. Hallelujah! Ano ibig sabihin niya? Binago ka na? Yes! Pero, nasa proseso, ha? Amen! Hallelujah! Papunta ka na ron. Next. Acts 2:38. Punta tayo sa manifestation. Tingnan na natin kung Holy Spirit yung nasa loob mo. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ,
para sa kapatawaran ng mga kasalanan at tatanggap ka ng kaloob mula sa banal na Espiritu Santo. Amen. Anong dala ng baptismo? Pagkalubog, ano ibig sabihin yan? Symbolically, nakasama ka sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang kaluluwa mo na nagsisi, hugasan ng Diyos, symbolically, sa'yo wala yan, sa'yo. Pero sa Diyos, ano sabi? Isusulat muli ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. May kaganapan sa langit, isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa Diyos. Anong sabi? Nagdiwang ang kalangitan dahil sa iyo. Hallelujah! Bilhin mo, how God loved us so much. Pero nakakalungkot na yung pinapakita natin sa Diyos. Nakakalungkot. Ang lamya-lamya natin. Ang hina-hina natin. Hindi natin siya matapunan ng panalangin. Hindi man lang tayo makaniig sa Kanya, sa salita Niya. Alam niyo ba na habang nagbabasa ka ng Biblia, pumapasok si Kristo sa iyo? Once you absorb the Word of God, Christ is entering in your mind, in your soul, in your entire body. Pagkatapos mo lang lumabas, sabi ng mga demonyo sa iyo, hindi ka matingnan. Why? Because the glory of God is within you. Hallelujah. Papatayin ka na sana ng demonyo, pero nakita niya, liwanag sa iyo, postpone ko muna. Yan naman talaga ang plano ng kaway sa atin. Di po ba? Ano ang trabaho ng kaway? Nakawan, pumatay, at sirain ang buhay mo. See? Kaya kung hindi ka magbasa ng salita, hindi ka makinig ng salita, hindi ka magbubulay-bulay ng salita, sabi ng demonyo, yes. See? Narito ka ngayon, bukas wala ka na. Saan ka na? Ando ka na. Kaya huwag tayo padaya sa kaway. May labanan, kapatid. Pag tayo sumuko, itayo natin ang bandila ng Kristo. Hallelujah. John 3:5-7. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So dalawa, ipanganak ka sa tubig at ipanganak ka sa Espiritu. That is the process of born again. Tubig, dugo, Espiritu. Amen? Kasi ipapanganak ka. Para kang buntis, pag sumabog ng tubigan, ayan na. Natataranta ng lahat. Manganak na ko. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung bata. Di ba? Anong pakiramdam ng nanay pag lumabas na ang baby? Ay, salamat. 9 months, karga-karga ko to. Amen? Pero hanggang ngayon, tumanda ka na, karga mo pa rin siya. Nay, tay, tulong. Sabi ng tatay, ikaw na naman. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of Spirit is spirit. Kaya makita natin dalawang tao na malakad sa daan, isang makalaman, isang makadiyos. Hallelujah. Pero may simbahan din siya. May reliyon din siya. Pero ikaw, isa lang ang simbahan mo. Isa lang ang Diyos mo, hindi tatlo. Amen? Isang Diyos, isang Panginoon, isang Espiritu, isang sambahan, born again church. Hallelujah. Ye must be born again.
Eh, mga tao na walang magawa sa buhay, kinuha yung born again, amin to Gagawa tayo ng pangalan. Ang tawag sa atin, born again Christian. Wow. Punta kayo sa mga bahay-bahay, bayan-bayan. Ilagay nyo sa kanilang mga pintuan ng ating pangalan. Ito'y trabaho ni Nimrod sa Genesis chapter 11. Ali kayo, tatayo tayo ng syudad, at ang tore abot sa langit. At kung tayo man ay saan pumunta, dala-dala natin ang ating mga pangalan. That is organization. Kaya bumaba ang Diyos, sabi niya, abati ka muna. Isang lingwahe, isang kaisipan. Natatakot ako na ang tao ay gagawa ayon sa kanilang karunungan at kalaman. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinwist ang kanilang dila. Kaya iba-iba ating lingwahe. Dito sa Pilipinas, ang gulo-gulo. Ang daming pangalan ng aso. Doon sa amin, may ido, may ayam. Dito may iro. Sino sa inyo may dog? Di ba? Tutoy, bata yun eh. Basta bata, may toy. Bala na kayo. Okay. But before the body, sabi ni ating prophet, but before this body can ever become perfected, the Spirit will bring submission to God to make you born again. Bago ka daw mag-perfect, darating muna sa iyo ang Espiritu ng Diyos para turuan kang magpakumbaba sa Diyos. Hallelujah! Bago ka ma-born again. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Kaya natin makapagsubukan, yun nagpapababa sa atin sa Diyos. So, you must, di ba may kapangyarihan ka? Ano kapangyarihan natin? Ask in my name. Cast out demons in my name. That in the name of Jesus. Diba? Pangalan ni Jesus. Next. Acts 2, 1-3. Ito po yung nangyari sa kanila, no? Nang bumaba ng Holy Spirit. Tingnan mo yung manifestation. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Nagkatipon sila, and suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing wind, mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, hindi po kalapati, kundi bilang apoy. Simbolo ng Holy Spirit sa panahon ni Jesus, kalapati. Dito po apoy. Light as a fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. They were anointed with the power of the Holy Spirit. Ang unang Kristiyano, anointed. Spirit-filled. Oh, check yourself. Anointed ba? Spirit-filled ba? Only God knows. Hindi natin alam. Kanya-kanya tayong maharap sa Panginoon araw-araw. And when the devil... sige, next. Sabi ni Brother, when a man's really born again, and his heart, woman or man, the old life drops away. Ang luma mo daw na pagkatao, mawawala. At pagkatapos, the new life comes in. And it takes its place. Saan maglulugar yung bagong buhay? Sa isip? Sa tiyan? Saan sa lulugar? Sa puso. Because the heart is the center of you. Ng ating pagkatao. And it takes place. Just let them get right with God. Then you can notice, by their fruit, you shall know them. Pag pumasok daw, hayaan mo lang.
Tapos tingnan mo, dahil may bunga, kung anong bunga siyang puno. Kung anong puno siyang bunga. Hallelujah. So now there is no now condemnation to those who are in Christ Jesus. Eh, sabi ng kapitbahay mo, yan, masambasin niyo yan. Masamang tao yan ah. Pero nakita niya, ibang-iba na. Di ba ba? Ang mga tao sa labas ay talagang mapanghusga sa buhay. Kasi natatakot sila. Nababawasan sila. Dati kasama ka rin mapanghusga. Natatakot, sabi nila, pakunti na tayo ng pakunti. Eh, binabato nila pastor. Binabato nila kayo. Kasi natatakot sila, mabawasan ang kanilang grupo. Buti nila, binapuha kayo ng banal na Espiritu Santo. Why? Because taglay nyo ang seed of God. Okay. So, sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Mahal nyo na ba ang inyong kaway? Oh, hindi na. Kasi sabi sa Bible, yun ang pinakamahirap sa lahat. Yung mahalin mo yung kaway na walang ano daw? Kukunwari. Ang gumiti sa'yo, ngingiti ka rin ay ito hindi. Walang pagkukunwari. Hallelujah. Kasi madali magkunwari. Hindi mo madaya ang Diyos. Kaya, what kind of love? Divine love. Joy. Masaya ba kayo? Parang malungkot kayo. Amen. O gutom lang kayo. Napayapa. Napayapa ka ba? Long suffering. Anong long suffering? Mahabang tisi. Mapa na lang po sa mapa na talaga. Mapag. Gentleness. Goodness. Di ba godliness pala yan? May pananampalataya ka. May kaamuhan ka. May pagtitigil ka. Oh, di ba? Kawalan na ng kawalan sumagot. May God knows. Sige, next. Lapit na tayo. New birth begins when you believe on the Lord, sabi ng prophet. But then, when the blessed Holy Spirit comes down, that's an experience. That new birth that you'll never forget. You become a child of God. Ang new birth, mararanasan mo kapag bumaba na sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Pastor, pinatungan ko lang ng kamay, gumaling. Ano ibig sabihin? Di ba? Dati, kung ano patong, pati pa mo, pinapatong mo na hindi gumagaling. Pero nung pinatungan mo ng kamay, gumaling. Ano ibig sabihin nun? Ang Espiritu ay bumaba na sa iyo. Hallelujah! And that is the born-again experience. Dahil ang born again is a lifetime experience. Habang buhay ka, mararanasan mo ang pagiging born again. Hallelujah! 2 Corinthians 5:12. Ano sabi doon? 5:7. Hebrews, sabi dito ng prophet, but just trying to make it just briefly. Plain as I know how to make it, no. When you believe in the Lord Jesus Christ, then you have the new birth. Kung maniwala ka daw sa ating Panginoon Jesus, mayroon kang kapanganakan. When you believe in the Lord, you receive a new thought, a new life.
But it isn't the baptism of the Holy Ghost. Hindi pala yan. Baptismo ng banal na Espiritu. Naniwala ka lang kay Kristo na bago ang iyong kaisipan, na bago ang iyong pagkatao. Hindi pala yan pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Sabi niya, see, you got the new birth when you believe. You got an eternal life. But it isn't the baptism of the Holy Ghost. See, you got the new birth when you believe. You got the eternal life. It's a gift God that gives you through sovereign grace. Ephesians 2:8-9. By accepting the gift that God has given you. Kaya pala, yung lubog sa tubig, pag-angat mo, yung kaloob ng Diyos ang gagana. At ma-experience mo ang pagbabago na iyong pag-iisip, pagbabago na iyong puso, pagbabago na iyong pagkatao. Pero hindi pa yan ang baptismo ng banal na Espiritu Santo. There is more. Ayan, napit na. He that heareth, next. He that heareth my words and believe on him that sent me hath eternal life, has everlasting life. That's the new birth. You're converted, it means you're turned around. Ang baliklod ka sa Panginoon. But the baptism of the Holy Spirit puts you into the body of Christ. Ang banal na Espiritu pala ang magdadala sa atin doon sa mystical body of Christ. Amen. Ang katawan na walang dingding, walang bubong, pero hugis babae siya na ikakasal at nakasama ka doon. Kaya tayo nakapasok na? Hallelujah. Sabi doon, subject to the gifts for service. Ang baptism of the Holy Spirit pala ay ang pagpuposisyon sa iyo sa loob ng body of Christ. Kaya iba sa inyo sa music ministry, iba sa youth ministry, iba sa may mga leaders and workers, yun palang ibig sabihin doon na ang baptism of the Holy Spirit ay paglagay sa iyo sa isang posisyon. At ang posisyon na yan ay binigay ng Diyos para pamosisyonan mo at palaguin mo. Kagaya ng pagpasok ng Israel sa Canaan, pinaghati-hati sa tribo. Kaya, nagsimula sila magbungkal hanggang sa nagkaroon sila ng masagana. Why? Because pinosisyonan nila eh. So sa atin, sabi doon, ano pa ang mga kaloob? Ang kaloob, pastor, guro, ano pa? Propeta, apostol, at evangelista. May nagposisyon na ba sa atin? Meron. Kayo din, mga kapatid. Kailangan maposisyon na kayo. Hindi kayo magkaroon ng programa sa church, pero doon sa pinaupuan mo, habang nakaupo ka, nananalangin ka, nananalangin kaming lahat, that is your ministry. Amen. Magising ka na alas 3 ng umaga, alas 2 ng umaga, luhod mo ang church. That is your ministry. Mayroong ministry of giving. May mga maawain sa atin. May nagbibigay sa kabila ng dapat sa kanila na yon. Pero dahil sa pag-ibig niya sa iglesia ng Diyos, binibigay pa niya. That is His ministry. Yan ang kanyang posisyon. Kaya mga kapatid, habang pumapalao tayo at sa paghihintay natin sa Panginoon, alamin mo kung anong posisyon mo sa church. Amen? Kinakailangan, posisyonan mo. Hindi tayo bisita lang, kundi may gampanin ng bawat isa sa atin. Kahit saan ka man. Amen? That is your ministry. At pagpalain ka ng Diyos dahil sa ministry niyo. Hallelujah. Yes, ano ba tayo? It doesn't make you any more of a Christian. It just puts you in the body gifts.
now by one Spirit. Basahin niyo ang Corinthians, 1 Corinthians chapter 12, makita niyo ang siyam na gift. We are all baptized into one body, but now as far as having eternal life and being Christian, you are a Christian the moment you believe. Now that's not make believe. That's truly believe in the Lord. Kaya nung tinanggap niyo sa Panginoon, hindi daw yung make believer, kundi tunay kayong mananampalataya. Truly believe in the Lord Jesus Christ and accept Him as your personal Savior. You are born again right there. Born again na kayo? Amen! Amen! Palakpakan muna natin yung Diyos. At ito pa yung magandang balita, and have eternal life. God comes unto you. Hintayin nyo, bibisitahin kayo ng Diyos, yung Espiritu. O bilang paukas, hallelujah, ikaw ngayon ay maging tahanan na niya. Hallelujah! Kasi ano kaya? Yes. But if the Spirit of Him that raised Jesus from the dead dwell in you, He that raised Jesus from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. And natuto tayong sumunod sa protocol. Kung anong kagustuhan ng Diyos, nasuotin natin, suotin natin. Ipakita natin na tayo ay kay Kristo. 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God, the Spirit of God dwelleth in you. Nasa iyo na ang Espiritu Santo. Hindi niyo ba alam yun na kayo templo ng Diyos? Kaya sa Ephesians 4:13, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Huwag yung saktan, huwag yung pamigatiin ang banal na Espiritu Santo dahil ito ang inyong tatak ng pagkakilala na kayo mga anak ng Diyos hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Alakpakan natin ang Diyos ng buhay. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Tayo tumayo. Tayo mawit. Tayo.